Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots. Kamusta po kayong lahat and welcome back dito po sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Once again, shout out po lahat sa inyong lahat and may God bless us all, may God bless our country, the Philippines, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of kampon ng kadiliman and their minions. Pag-usapan natin mga kababayan ang paalala ng palasyo sa mga kandidato. No, ano man po 'yan, whether sa national or lokal. Meron po silang paalala sa mga ito. Na huwag gamitin ang isang bagay na ito para po makapuntos, no, anong tawag diyan, take advantage of the voters, no? At ganun din po si Mama Lenlen kumampi na sa Marcos admin. Di ba? Ay nako, Mama Lenlen, yari ka sa mga kakamping o sa mga dilawan, ano na lang sasabihin nila? Hit na hit ng mga yan ang Marcos. Di ba? Bakit ka kakampi sa Marcos administration? What have you done? Di ba? Malaking blunder ba yan? Malaking pagkakamali ba ni Mama Lenlen yan? Itataksil na ba siya? No? Sisipain na ba siya sa kanyang grupong kakamping at ng mga dilawan? Yan po, no? Okay, so ang unahin natin mga kababayan, yung pakiusap ng palasyo sa mga kumakandidato sa GMA News. Palace tells candidate, don't get involved in sale of 20 pesos per kilo ng rice. Tama naman yan. You should not politicize that one. Wala pong dapat na politiko ang sasaw-saw dyan. Wala dapat politiko doon sa bentahan o sa merkado nitong 20 pesos per kilo ng bigas. Ang pwede pong mabili ng ating mga kababayan dyan, yung mga qualified, hindi tulad ni Pusit na hindi siya qualified kasi pagkaing hayop lang daw yan, pagkain lang ng aso o ng baboy niya, ang binebenta ng NFA rice. No, hindi po siya qualified yan. Mayaman po si Pusit, no, mayaman si Garapata o si Anay o si Baboy na Pusit. Okay, so pakiusap ng palasyo, walang politikong dapat sasaw-saw dyan. Malacanang on Thursday called on election 2025 candidates not to get involved in the sale of 20 pesos per kilo price, which the government intends to initially roll out in the Visayas. Quote, dapat po hindi po sila involved. Dapat nga po ang kanilang mga mukha hindi nakikita sa mga tarpaulin patungkol dito. Correct. Paano na si Bongo? Si Bongo lahat iniepalan. Si Bongo na Chekwa lahat sinasawsawan. Pati po yung libing baga o yung huling lamay kay superstar Miss Nora Honor, sumalangit nawa ang kaluluwa, nandun po siya. Kala mo naman malaki ang ambag niya kay Miss Nora Honor. Nandun po siya, siya po ang nangunguna. Prominente ang Chekwang Bongo. So, epal to the max si Bongo, pati si Miss Nora Honor, no, na wala naman siyang kinalaman, pinakikialaman niya. Pasensya naman po kay Miss Nora Honor and her family. Ang pagbebenta po ng bigas sa halagang 20 kada kilo ay para po sa taong bayan. Hindi po para sa mga kandidato, correct. So kung sino man dapat magbabala ang palasyo, kung sino man po ang makikitang kandidato na nandyan sa bilihan o bumili ng mga ganitong kilo ng bigas dyan sa pagbibentahan ng 20 pesos kilo ng bigas at inabot, pinamigay, kasuhan sa COMELEC. Vote buying. Dapat yung presensya pa lang nila sa bilihan o sa merkado na nagbebenta niyan, vote buying na kaagad, ipa-DQ nyo na. Wala sila dapat dyan. Hindi sila dapat makikialam dyan, mga kababayan. Kaya tama po, ito pa ang sabi ni Yusek Castro. She further said guidelines will be released by the DA on the selling of this 20 pesos per kilo price. She said logistical matters are also being polished as the Marcos administration
wants to enforce this nationwide. Di ba? Ano ang sabi ni Putit na garapatang anay? Bakit hindi sa buong bansa? Bakit sa Visayas lang? Baka naman wala silang boto sa Visayas. Walang boto sa Visayas? Sa Cebu na lang eh. Ang impluwensya ni Governor Gwendolyn Garcia. Sino ang itinaas ng mga kamay ni Governor Garcia? Walang boto ang alyansa, nek mo pusit. Quote, inaayos na po ang mga maaaring issues tungkol sa logistics, pero ito po ay may patutupad po talaga nationwide. Ay, salamat naman sa poong may kapal. At hindi lamang ito ang naisin at aspirasyon ng ating Pangulo. Sa susunod pong taon, naisin po natin na mabigyan po ng sapat na pondo nang hindi na rin po kakailangan ng tulong mula sa LGUs. Alam nyo mga kababayan, ito palang pagbibenta ng 20 pesos ng bigas ay through the coordination of these 12 Visayan governors with the leadership of Governor Gwen Garcia. Sa isang natin, baka ila-livestream natin mga kababayan o baka nasa livestream na natin. Doon, malalaman ninyo paano yung naging modelo nito. Di ba? Kaya ikaw pusit, puro ka daw ngaw, puro ka daldal. Wala ka naman doon sa meeting ng Pangulo at doon sa 12 governors ng Bisaya na nagkasundo sila na ipatupad itong 20 pesos dahil gusto nilang tulungan ang kanilang mga constituents. Bakit hindi ka nalang matuwa dahil pwede rin itong ma-roll out dyan sa buong Mindanao? Di po ba? Kasi bakit? Alam nyo, maipatutupad. Inaasam nyo kasi na hindi mapatupad para patuloy nyong benggahin ang Pangulo dito sa sinasabi nyong ipinangako na hindi naman ipinangako na 20 pesos per kilo ng bigas. Ngayon, ano ang pangbibengga ninyo? Bakit ang tagal-tagal naman? Bakit ngayon lang? Sige. Ang duda ko dyan, ang ibebenta dyan ay hindi makain ng tao. Pagkain ng hayop, pagkain ng baboy. Sige, bumili ka. Bagay sa'yo. Ito pa sabi. So, iyan po ay bibigyan po ng pondo para po maibsan po talaga ang kahirapan sa pagbili po ng pakamahal na bigas. So, may tulong po ang gobyerno. Kasi yun din po ang sinabi ni Tio Laurel na i-vlog na po natin yan mga kababayan. So therefore, mga kumakandidato, dapat may tagabantay. Dapat may COMELEC official dyan o mga nagtatrabaho sa COMELEC na magmamanman. Diyan po pag na-roll out na yan next week ng DA, dapat may magmanman ng mga taga-COMELEC. So sinong mga kandidato, local government units or sa national ang makikialam dyan. Pag may nakita kayong nakatayo dyan habang nagbibenta sila ng 20 pesos, kasuhan nyo na. I-DQ nyo na. Kasi nagbabala na po ang palasyo. Nag-warning na, huwag kayong makialam. Okay? Now, pasok naman tayo dito sa isa nating topic, no? Ito pong si Mama Lenlen ng mga kakampings ay umanib na po sa Marcos administration. Nagtatanong tayo. Hindi natin sinabing categorically, kundi nagtatanong tayo. Bakit? Sa balita rin ng GMA News Online, Leni Robredo endorses Abalos, Pacquiao. Nasaan si Anong alyansa yan, 'di ba? Kay Pangulong Marcos, alyansa ng Bagong Pilipinas. Bakit inendorso ni Mama Lenlen ng kakamping ang mga senatorial slate ni Pangulong Bongbong Marcos? Nakikialyansa na ba siya? Ano na ang sasabihin ng mga kakamping? Meron na nga po diyang supporter nagpro-protesta na bakit hindi na lang kasi endorso yung mga dilawan, yung mga kakampings? Baka kulang naman kayo. O baka naman, sabi ni Mama Lenlen nyo, the more, the merrier. Diba? At least, meron tayo na kung kailangan natin ng
ng tulong ng gobyerno, may utang na loob sila kung sakaling manalo si Abalos at si Pacquiao. Ako din, no? Ini-endorso natin itong dalawa na to, Abalos and Pacquiao. Kung manalo yung dalawa na yan, syempre, sasabihin ni Mama Lenlen, nakatulong kaming mga kakamping. Nakatulong kaming mga dilawan, kaya Marcos administration, you owe us something. May utang na loob ka sa amin, pero galit na galit ang mga ibang kakampings. Galit na galit ang ibang mga dilawan supporter, pero hindi naman po lahat. No? Ano ba ang rason ni Mama Lenlen dito? Robredo said Abalos, her longtime friend, paid her a visit because it was her 60th birthday. Ay matagal naman palang magkaibigan si Abalos at si Mama Lenlen. Siya ang aking kaibigan. Naging mayor ng Mandaluyong matagal na panahon. Magaling na DILG secretary at naging MMDA chairman. Ngayon tumatakbo siyang senator. Tutulungan natin siya dahil matagal na siyang tumutulong sa atin sa Naga. Ay kaya naman pala. May rason si Mama Lenlen. She is just paying it forward sa kaibigan niyang si Mayor Benhur Abalos na DILG secretary dati. Ako po, Abalos Number 1 sa balota, Abalos. Lalo na nung bagyong Christine. Ayun naman pala, malaking naitulong ni Abalos. Kaya, tama lang po yan. Pay it forward. Pagkilala sa isang tunay na kaibigan. Ganyan din po ang gagawin ni Benhur Abalos sa kanyang kaibigan na si Pangulong Bongbong Marcos. Sigurado ako na kapag naging senador siya, tutulungan niya tayo. Kaya tutulungan natin siya. Ayan magalit na kayo kung magalit kayo kay Mama Lenlen ninyo. Mamaya sasabihin ko sa inyo. In a separate statement, Pacquiao quoted Robredo as saying, "We will always be behind Manny Pacquiao." Ayan. Likewise, Pacquiao also quoted Robredo as saying how he helped Naga even if they were 2022 presidential race rivals. Ay, nakatulong din naman pala si Pacquiao. Tignan ninyo. Di ba ang ganda? Yan ang mga Pilipino. Isang tabi muna ang politika pag nangangailangan ang mga kababayang Pilipino. Ngayon, si Mama Lenlen pala ang tumatanaw ng utang na loob sa dalawang ito dahil itong dalawang miyembro ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial candidates ay nakatulong ng malaki sa bayan ni Mama Lenlen. So why not, no? Para naman po makabawi si Mama Lenlen in gratitude sa pagtulong ng dalawang ito, kanyang i-endorso. At sabi niya, pag nanalo ang mga ito, matutulungan tayo. Ayan, di ba? Ang ganda ng rason niya. Ngayon, yung ibang kakampings, makitid ang utak ninyo, ayaw nyo na lang suportahan ng inyong Mama Lenlen, bahala kayo sa buhay ninyo. Selfish kayo. Pero si Mama Lenlen, malawak ang pangunawa, alam niya na meron ding kalalabasan na mabuti itong pag-endorso niya sa dalawang alyansa senators. Tandaan ninyo, what comes around goes around. You give good karma will give back. Diba? Babalik sa'yo. Ano ang sabi ni Dilima at Kiko Pangilinan dyan? Sariling prerogative po yan. Personal po ni Mama Lenlen yan. Di sila nagagalit kasi they know. Merong play dyan si Mama Lenlen. Di po ba? Okay, kung kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.